Hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, paki-share naman po ang live. Nandito lang tayo sa TikTok ngayon dahil hindi nga po kaya ng aking internet ang mag-live sa Facebook at YouTube ng sabay. Ayan. Hi, Richard. Hello, hello. Hello, Wendy. Ayan, kumusta naman kayo? Sino yung Escabeche? Iba, hindi, parang kamag-anak nung pinaghihinalaan nyo. Pero hindi yung kapatid na nasa TV din. Iba. Akala ko nasa ibang live ako. Magpausok muna tayo. Wala pong YouTube. Wala, Fatima. Kasi pagka nag-live ako sa YouTube, talaga, hindi talaga kaya ng internet ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kaya. So, in the meantime, ganito na lang muna tayo. Magla-live ako sa TikTok, tapos i-download sa TikTok, and then i-upload sa YouTube. Kaya dapat nasa harap si Galema. Madam, nagsanib puwersa na ang pula at pink, sabi ni John Jasper Ortega. Actually, yung sa totoo lang, immediately after election, na talaga, nagsanib puwersa na talaga sila. Maalala nyo, di ba, kaya nga di ba umiyak-iyak si Elizabeth Oropesa, sila Beverly Salviejo, di ba na sila, na bad trip sila kay PBBM. Hello mo sa dyan sa Bacolod. Okay naman dito. Kakatapos ko lang magpamasahe. Sarap ng pakiramdam ko. Ayan. Nagpamasahe kami. Full body massage. Sarap-sarap. Ayun. So kaya nag-iiyak nun si Elizabeth Oropesa, yung mga loyalista na biglang na bad trip kay BBM, 'di ba? Naging issue pa nga 'yun kasi dinaot-daot pa sila Uro at saka yung mga sila Uro kasi parang ano ba 'yan, nag-expect ka siguro ng something in return, ineme, ganyan. Ang problem, yung mga pagbibintang kasi noon na hindi lang kayo napagbigyan or hindi lang kayo ganyan. It can only go so far. 'Di ba? It can only go so far. In fact, dapat nga red flag na red flag kapag kunwari, merong mga known supporter ang bumabaligtad laban sa sinusuportahan nila. Kasi kagaya nila Uro na violently harmed yan makasuporta lang doon sa tatay nila Bongbong ang daming mga opportunities niya na na sinugal just to support the father, ganon. Coming from YT, pinanood ko chikahan yun ni Attorney Trix Ivy Aguas Kakulokoy oo. Wala na Miss Joey Garapala na talaga, wala na pakialam si BBM. Hi Oshot. Hello Oshot. Ang tawag dito? Ito nakakaloka. Di ba nag-report yung PSA na noong January, yun daw yung pinakamataas na presyo ng bigas ever in 15 years. Itong February, nag-report na naman ng PSA at sinasabi na sobrang February prices, February levels ng rice price is the highest in 15 years. Akalain mo yon, January, akala natin yun na yung pinakamataas. Pag natalo pa siya ng February, di ba? Aside from that, nagpalabas ng survey yung SWS tungkol sa employment. According to their data, yung September levels ng unemployment, around 7 point something million. Pagdating ng December 2023, ang unemployed is tawag dito? Ang unemployed ay 9 million. Tumataas ang unemployed. Back to work na ako tomorrow tapos mapupuyat ako. Saan ni Ocean?
Makinig ka na lang, oh siya. Tapos, ano, ang tawag dito, pag nakatulog ka, ituloy-tuloy mo. Mag-a-abroad na lang talaga ako, Miss Joey, sabi nila yun. Akala ko nga nasa abroad, di ba? Akala ko papunta ka ng abroad na Yumi eh. Ang pinaka kong 20 pesos na bigas plus 20 pala, sabi ni Fur Daddy Doc. Hindi, merong makulit na nag-comment nun eh. Kaya ganun, yung 20 pesos na bigas daw kasi, kayo daw kasi hindi nyo narinig, 20 pesos na lang ang sukli. Pag bumili kayo ng pag bumili kayo ng 1 kilong bigas, 20 pesos na lang ang sukli sa 100 nyo. Yun daw yun. Doon na lang ako Hi, Uncle Arya. Ayan. Hello, hello. Magiging farmer abroad. Oo nga eh. Tapos, anyway, yun nga, no. Interesting yung data na yun ng SWS. Kasi sabi ng SWS, nag-increase yung dami ng unemployed. Nag-increase yung dami ng unemployed. And this is inconsistent dun sa report ng Philippine Statistics Authority na sinasabi nila na bumababa ang unemployed. Tumataas ang employment rate, bumababa ang unemployed. Sabi ng SWS, actually, meron talaga kaming pagkakaiba sa survey methodology ng Philippine Statistics Authority. Kasi ang Philippine Statistics Authority pala, kinukonsider niya na employed ang isang tao kapag ka nagtrabaho ka at least 1 hour in the past week or something like that. Ganyan. Ganon. So, ibig sabihin, kung kunwari, nag-work ka as troll. Ganon. Nag-work ka as ganyan. Yung kumbaga yung parang sobrang transient na job offer or job ng isang activity na kumikita ng pera. Considered employed ka na sa PSA. So ngayon, yung PSA, lalo na ngayon, ang daming online, di ba, mga online kineme. They would be considered as employed. Ayun. Pero yung, yung survey method ni hi Mono, thank you sa pa-donut and sa pa-coffee. Yung sa SWS, methodology nila doon is yung regularly employed ka for quite some time. So, ang doon is yung regular employment, yun yung nawawala. And this is the one that is connected to businesses. Kasi regular employment yan eh. Yung kumbaga meron yan talagang di pa luto yung sinaing Hindi pa luto. Tawa dito. By the way, picture to sa Australia. Itong pagbo-burn daw ng mga local plants. Yung pagbo-burn ng yan. Yung pagbo-burn ng mga local plants na yan. Yan? Ang tawag dito? Aborigine custom yan. So may mga ritual talaga sila sa mga bisita na kapag ka may mga bisita ay pinapausukan nila ng ganyan gamit yung mga local plants nila. Ganon. So ngayon, ang purpose is para mawala yung mga bad spirits, yung mga malas, yung mga ganon. Ayun. So, I'm so sorry Australia, mukhang masisira ang galing ng rituals ninyo. Masusubok ang galing ng aborigine rituals sa pagpapatanggal ng malas at ng sama ng loob, ng mga dumi at ng mga masasamang espiritu. mukhang masusubok ang galing ng aborigine rituals. Pag ito, walang talab. Oo nga eh. 'Di ba? Si Pagong masamang espiritu. Correct, yun nga eh. 'Di ba? Siya yung siya yung mukhang walang talab ang ritual. Oo nga. Malay natin baka naman pala yan. That will be the effect will happen on the Feast of Davao. Char.
Bakit di sila nagbigay ng long-term solution ang gobyerno? Wag puro ayuda, sabi nila yun. Nakita niyo ba yung ano? Meron itong propaganda to si Martin Romualdez. Sobrang kadiri. Yung parang, tayo na nga lang ang magkakampi. Lagi pa nila akong inaaway. Nakita niyo yun? Yung nagpapamigay siya ng ayuda. Pagkatapos, matanda yung inaabutan niya ng ayuda. Tapos may caption na ganun. Sobrang kadiri talaga ni Martin Romualdez. As in. Buti hindi ko nakita yun. Sabi nila. Medyo matagal na eh. Tapos iniisip ko, ipopost ko pa ba tong walang yang to? Nakakairita. Sobrang ano talaga. Mary Jean Lastimosa na pala bet ni Mamshi. Naadiyay aso ang Coca-Cola. Anyway, yun. So, parang nakakaano talaga. Yung they are banking on the fact that konti lang yung nag-iisip na miyembro ng ating lipunan. That is why they are so shameless, because all you need to convince are the idiots. Mas maraming idiot sa Pilipinas. Mas maraming idiot dito sa Pilipinas. So, kaya, yung mga nakakaintindi, tayong mga nakakaintindi, we really need to talk to other people, talk to the people we know, we love, our relatives and friends, and tell them exactly the current situation that we have right now. Kailangan mo talagang kailangan mo talagang mag-explain, kailangan mo magpaliwanag. Lalong-lalo na dun sa mga lalong-lalo na dun sa mga taong yung mga kasambahay ninyo, yung mga empleyado ninyo, yung mga ganyan. You really have to talk to them. Makapagkwentuhan kayo kay mamang driver, 'di ba? Ang payat mo na, Joey, sabi. Pero yung nagsabi, ang tumataba daw ako. Feeling ko medyo bumibilog nga yung mukha ko. Pero, sa totoong buhay, bumababa yung timbang ko naman ng paunti-unti. Ayun. Good eve, Miss Joey. Dumaan kami kanina sa Liwasang Bonifacio. Ang saya doon at sarap makinig. Oo nga eh. Guys, punta kayo. Alam mo kung nasa Manila ako, pupunta talaga ako doon. Tatambay talaga ako. Punta kayo if you have time. Hi, Gear. Hello, Gear. Punta kayo. So, anyway, edi yun na nga. Ituloy ko lang yung point ko. They are banking on the fact that the majority are the idiots. And they only need to convince the idiots. So, that is why we have to refuse to be stupid. Tandaan nyo po. Yung reason kaya sila shameless magpamigay ng ayuda. Yung reason kung bakit, alam niyo sa totoo lang, yung pag-aayuda kasi, like for example, itong ginawa ni Bongo na style ng pag-aayuda at saka nito ni PRRD. It is the kind of ayuda that has no strings attached. Alam mo yun, yung pag-aayuda na may dignidad. Yung pag-aayuda na hindi ipaparamdam sa'yo na may utang na loob ka sa kanila. Ganon. And yung pag-aayuda talaga, whether we like it or not, really helps. Really helps on on getting votes. And I think ito siguro yung hindi na-anticipate na nila PRRD nung pandemic, nagpamigay ng mga cash ayuda, ganyan-ganyan. And I think hindi nila na-anticipate that this kind of endeavor may be abused. Nung time na nagpapamigay ng ayuda, na-raise yan ng mga critics ni PRRD. Na parang ano ba naman yan, nagpapamigay ng ayuda, pag nagpamigay ka ng ayuda, baka maging manormalize yung mga ganyang bagay, ganun-ganon.
Yun yung mga criticisms nun kay PRRD na nagpapamigay siya ng ayuda during the pandemic. Na, ano yan, aabusuhin lang yan, gagamitin lang yan sa kung ano, ganyan. And things like that. And there is basis doon sa criticism na yon. Tama rin naman sila doon. Although the PRRD government at that time said that it should not be the regular thing. It should not be the regular course of action ng government, or hindi dapat yung main goal na magpamigay ng ayuda. The thing is, we weren't really able to put some guideline dyan sa ayudahan na yan. So, isip sila ng isip ngayon, basta may budget pang ayuda, ibigay na yan. Ganun na yung ganun na yung naging sistema ng ayudahan of the new millennium, ganun. It is a very, very effective tool to get votes. Ang sinasabi ko lang sa mga kababayan natin, kapag ka po may nag-aayuda, tanungin niyo po yung sarili ninyo. Nung binigay ba yan sa inyo, pinapangalandakan ba kung sino yung nagbigay? Kasi kung kunwari, galing kay mayor, kay ganito, kay senador, kay pinapangalandakan ba sa inyo kung sino ang nagbigay? Naka-plaster ba yung mukha nila dyan sa mga bag ng ayuda na iaabot sa inyo? Yung mga ganun bagay. Okay? Binigay ba sa inyo yung ayuda na kung saan ginalang ang inyong dignidad? Kasi kung kunwari, binigyan kayo ng ayuda, pagkatapos, alam mo yung taga Sultan Kudarat na umakyat dun sa live ko, galit na galit siya. Kasi sabi niya, pinapunta pa, grabe, sobrang daming tao, pinapunta pa dun sa event nila sa Sultan Kudarat para abutan ng ayuda. And feeling niya, ginawang props ito, yung mga tao, ginawang props para sa kanilang pseudo-political rally to show na nagpapamigay sila ng ayuda. Ganon. Pag ganong klaseng ayuda yung binibigay sa inyo, yung mag-isip-isip na po kayo, 'di ba? Props lang kayo ng mga politiko. Tapos madalas pa, madam, yung binigay pa ng mga ayuda, binigay pa na ayuda, mga tambay at lasinggero. Clown 24, yun nga yung problema. Kasi, yung mga idiots kasi, ang boto nila, same lang ng boto ng nag-iisip. Diba? Yung boto ng mga idiots, same lang yun ang boto ng mga nag-iisip. So ngayon, itong mga politiko nating mga kapalang mukha, they're not interested to convince, for example, myself. Hindi interesado yung mga na-convince yung mga taong kagaya natin na critical mag-isip, critical sa gobyerno, ganyan-ganyan, sa trabaho nila. They're not gonna waste time to convince us. Because we're just one vote. Ang kailangan nilang lokohin yung mga tanga. Diba? Wala na kami sinabi mabuti sa gobyerno, bayaran ka ng China. Wala ka nang sinabing mabuti sa gobyerno, bayaran ka ng China. Sabi niyo mula to, famoso. Akyat ka nga po, gusto ko pong malaman kung saan po kukunin ang bayad sa China. Napakalaki po ng China. Pakituro naman po sa akin, mula to, famoso, kung saan kukunin ang bayad sa China. Ang laki po nun. Tsaka alam mo, mali ka rin dyan sa sinasabi mo na wala na akong magandang sinabi sa gobyerno. Actually, meron akong mga sinasabing maganda sa gobyerno. Yun nga lang, mas marami talagang pangit ngayon. Iba mga pag-comment nakakaloka. Oo nga ano mula to? Akyat na. Bayan. Bilis. Pag-usapan natin yan. Magsasalita lang yan ti Joey pero walang laman utak niya. Ay, yun yung mga ganyang klaseng tao. Yan yung kino-convince ng administration ngayon.
Nakaligo ka po ba bago mag-live? Oo, Maka-Oragon. Bakit ka curious? O, bilis. Si Maka-Oragon, si Del Castillo to eh. O, nakaligo na ako. O, meron ng bagong hirit. Totoo ba yung post sa FB group ate na si Coach Jukebox daw nagre-recruit sa mga Ensaymada vloggers? Hindi malayo. Hindi malayo. Sa totoo lang, I am not surprised if it's the truth because yung Team Tugon noon, yung UVIP noon, siya rin yung nagre-recruit noon eh. Ay, teka lang. Siya rin yung nagre-recruit noon eh. So parang tingin ko hindi malayo na mangyari 'yon. Walang ano 'yan, walang hindi imposible, hindi imposible. Ayun. Naghahanap ng paratang galing Totoo ba yung ayuda daw pero bago pirma muna. Ayun. Asa na yung mga yung mga matatapang dyan sa comments sa yung bayaran ng China, ganyan. Bilis po, kukunin ko po yung bayad ko. Sabihin nyo sa akin kung saan kukunin. Bilis. Hindi pa nga ako nakabook ng ticket pabalik ng Bulacan eh. Bilis. Kailangan ko na yan. Dami ko tawa sa likod mo pala si Don Jory. Akala ko sa YT, dito ka pala, sabi ni Triggerman. Hihirapan nga ako mag-live sa YT. Umay sa mga tao na ang banat ay naligo ka na, bayaran ng China, etc. etc. Oo nga eh. Parang, yung mga ganyang klase, alam mo, sa, kung makikipagbardagulan kayo, kailangan intelligent. 'Di ba? Kailangan intelligent. I mean, kaya puta, yung mga pink, dati pa nila ginagamit yan eh. Dati pa nila ginagamit yan. Diyos me. Daming basta labas mga utot na puro paratang sa bobo talaga. Bobo talaga admin na to. Anong side ngayon? Anong side mo ngayon kay Senator Robin? Well, I think Senator Robin is is right in opposing the subpoena against Pastor Kibuloy. Tama siya doon. Ganon. Magtataka pa kayo, dilawan noon, pula na ngayon. Ang tawag dito, siguro hindi lang siya na-reveal sa mas maraming tao. Pero, according to mga anecdotes na napakinggan ko, ganyan-ganyan, apparently, they had been together since the election. Better talaga kahit paano naboto si Robin, sabi ni Bad Times. Ako sa totoo lang, ako yung isa lang sa mga reason kung bakit gusto ko si Robin sa Senado noon is because he talks about reform. He talks about reform. So, sa akin, okay na yun. Masyado nakafocus si Risa kay Kibuloy. Meron namang mabigat ang issue ang Pilipinas, sabi ni The Clown. And ang dito, ang malupit dito, Risa Ontiveros is becoming really, really powerful, 'di ba? Parang, wow, grabe ha, parang talaga tinitimon niya yung paglilitis na to laban kay Kibuloy in such a way na sobrang powerful niya. Lahat ng gusto niyang i-cover dun sa hearing niya, pinupuntirya niya. I mean, gusto pa niya magpa-AMLA, gusto pa niya, 'di ba? Ang dami niyang mga keme na ang gusto lang niya i-demonstrate is that Pastor Kibuloy committed a crime. 'Di ba? Ngayon, is the Senate the proper venue for that? Of course, they do not want the case of Pastor Kibuloy to be settled in courts. Why? Kasi wala masyadong makakita. Gusto nilang isingit at idamay ang mga Duterte sa issue ni Kibuloy.
So that is why it has to be in the Senate. Yun lang yung reason kung bakit nila nilitis yan sa Senado. Ano ba ang batas na gustong gawin ni Risa Ontiveros para dyan? Actually, mga Duterte yung gusto niya tirahin, collateral damage lang si Kibuloy. Totoo. Si Attorney Trixie andon sa rally kanina. Oo nga eh. Kung nasa Manila ako, pupunta rin ako talaga sana doon. Ayun. Natatawa ko si Jam Magno. Si Jam Magno, supportive ngayon kay Kibuloy. Supportive siya ngayon kay Pastor Kibuloy. Parang, ano yung tawag dito? Naniniwala daw siya na walang kasalanan si Pastor Kibuloy, kineme, ganyan. Mga ganong echos. Parang bakla. Etong panggugurgor ng Senado kay Pastor Kibuloy, continuation lang to ng ginawa ng Congress. Nung love na love mo na si Martin Romualdez. 'Di ba? Si Martin Romualdez ang unang nanggurgor sa SMNI kay Pastor Kibuloy. Okay? Ginurgur nila sa Congress ang SMNI dahil kuno ay nagpapakalat ng fake news. At kung content lang naman pala ang problema nila sa SMNI, why do they have to look at the legislative franchises of SMNI? Why do they have to look at Pastor Kibuloy? 'Di ba? O pagkatapos, di ba, kinulong pa yung mga host ng Laban Kasama sa Bayan, si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Di ba? And that is the doing of Martin Romualdez. Di ba si JJ Suarez, kaya siya nagpatawag ng hearing at kaya siya nag-privilege speech is because the questions of Ka Eric is directed to Martin Romualdez. 'Di ba? So ngayon, para mag-aarte tong mga to na mag-aarte to si Jam na sinusuporta ko. Bakla. 'Di ba sabi mo you chew and swallow for Martin Romualdez dahil bilib na bilib ka sa kanya? Siya may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang SMNI at si Pastor Kibuloy. Tapos nga sabi, naniniwala ako wala siyang kasalanan. Uwa ko sa'yo. Parang si Jam hindi niya naiintindihan na yung mga sinusuportahan niyang mga politika ay hindi magkakasundo. 'Di ba? Sobrang grabe to si Jam. Parang tiyong naman. Alam ko kailangan mo ng pera, pero Diyos ko. Sabi dito, baka wala na raw allowance, ganyan. Well, actually, yun rin yung naisip ko. Rumor has it that she is receiving around 100K a month sa Tingog. Ayun. Ewan ko. Parang wala na rin siyang ganap eh. Hindi na rin siya nagpo-post ng anything with Tingog eh, 'di ba? So, yun. Syempre, alam mo naman, si Jam bilang kilalang hustler naman talaga siya. 'Di ba? Baka umaasa siya na mabibigyan siya ng show ni Pastor Kibuloy. Si Jam ang walang katinuan, katulad ng mga boss niya sa Tingog at sa Palasyo. Actually, ang chismis sa Walt Disney Palace is that marami talagang mga ensaymada ang tatanggalin na sa payroll. Ganon. So, yung mga pilit na elite dyan, na mga ensaymada, tatanggalin na sa payroll. Yung mga nagpapanggap na neutral, pero sa totoo ay ensaymada naman, yung mga ganyan. Yung mga nagpipilit magpaka-intellectual, yan. Tatanggalin na raw sila sa payroll, wala na sila. Ang chismis ay, they are going to invest dun sa mga rabid talaga. Yung talagang kasi yun yung nagre-rake ng nagre-rake ng views eh. Random things, malalaman natin yan, depende sa tindi ng rabies.
ng Jukebox King na yan. Pag tumindi ang rabies niya bigla-bigla, pag siya ay biglang nangagat ng bonggang-bongga, pag siya ay biglang nangagat ng todo-todo, ay, di, kasama pa rin siya. Ganon. Hi, Ma'am Joey. Ginawa mong hardinera si First Lady nasa likod mo. Hindi, kinakuha natin yung usok, pantanggal ng bad spirit. Diba? Ayun. So, yun. So, parang, ang goal na ngayon, really, is kumuha ng mga rabid kasi talagang full-on black propaganda na sila. Ayun. Tingnan nyo, yung mga content nila Nino Barsaga, yung mga malicious content laban kay Inday Sara, 'di ba? Ang technique na nila ngayon, rage bait. So kunwari si Nino Barsaga nag-content ng sobrang nakakagalit. Yung mga DDS ipagtatanggol si Inday sa page ni Nino Barsaga. 'Di ba? Magko-comment doon. So ngayon, nagva-viral yung mga content nila, nagkakaroon ng mga views, ganyan-ganyan. And for them, it's good enough. Basta kumalat lang. Ganun. Bakit di na lang gawing rabid yung mga neutral ko, no? I don't know. Kasi for example, pag naging rabid bigla si Teyatan, pag naging rabid bigla si Jamagno, rabid as in kasi si Jam hindi niya mababanatan publicly si Inday. I don't think she can do that Ayun. So doon sila nag-i-invest ngayon, doon sa mga super rabid na content creators. Huwag pansinin dapat ang mga fake allegations, sabi ni Bad Times. Correct. Actually, ang goal really is to ang goal is to starve them by not watching their content at all. Ganon. Kung napanood nyo, wag na kayong mag-comment, wag na kayong mag-engage. Ang gawin niyo, kung kunwari, si Nino Barsaga, meron siyang content. Pagkatapos, may nag-react na DDS vlogger doon sa content ni Nino Barsaga. Doon kayo mag-react doon sa DDS vlogger. Doon nyo awayin si Nino. Dalhin nyo siya doon sa page nung sumagot sa kanya na DDS. Ganun. So, para hindi, kumbaga, mailabas nyo yung galit nyo kay Nino Barsaga, pero hindi nyo siya natulungan, hindi nyo siya napayaman. Ganun. Babalik ng mga rabid fink dati. Marami dyan, hindi naman talaga nawala. Nawalan lang ng budget, kaya naglaylo. Pero, andyan lang sila. Ganon. Ayun. Nagwawala sa payroll. Mawawala si NB sa payroll kasi mukha na naman siyang walang alam. Mukhang sigbi na napagata, sabi ni Black Baron. Pero mercenary kasi talaga siya. Kumbaga parang tingin ko binabayaran talaga siya to do something to do something annoying. Kasi tingnan mo yung yung mga individuals na kasama sa kuno sa rally ng Kingdom of Jesus Christ. In-interview sila doon na ganito, binayaran kami, ganon. Na binayaran daw sila kuno. Pagkatapos, na-interview sila ulit at umamin sila na si Nino Barsaga yung nagbayad sa kanila. 'Di ba? I mean, parang, who would do that? Tangina. 'Di ba? Sino gagawa niyan? Sobrang bayaran. Nakakainis mga micro-influencers sa Twitter na pro-Risa. Madali na malaman bayaran ngayon. Sabihan pro-BBM pero post nila paninira sa Duterte. Actually, madaling ma-determine kung sino yung mga bayad. Pag all of a sudden, bigla mo sinisiraan si Inday Sara at saka si PRRD. 'Di ba? Yung parang, hindi ka naman yellow dati, 'di ba? Hindi ka naman yellow. Kasama ka naman namin ng eleksyon. 'Di ba? So pag all of a sudden, bigla nilang binabanatan si Inday. Alam na.
Is that the same ninyo ate na sinabi ni BL during away nila ni Banat? Oo. Yun rin yun. Meron dito sa TikTok na pro BBM. Auto swipe kasi wala content at mukhang addictus. Dry na dry ang mukha. Sana mabayaran na din ako. Hi, Mami Laika. Akit ka? Napakinggan sa podcast nyo, kompleto kayo. Sabi. Ano tinitira ni Lisa sa likod nyo? Nito? Oo. Di ba nagpunta siya ng Australia? Ano kaya tama niyang usok na yan, no? Ano yan, ni? Aborigine ritual. Aboriginal ritual custom daw siya. So parang ang purpose is kapag may bisita, nagaganyan sila. Pagtas yung bisita, gaganon-ganon daw sa usok dapat. Ganon. Para mawala ang bad spirit, ang kamalasan, at ang mga dumi. I-cleanse niya yung ano mo. I-cleanse niya yung iyong aura. Ganon. Tingin ko dapat pinutog niya yung mukha niya para siguradong umipek. Sabi ko nga, Mami Laike, naku, mapapahiya ang aboriginal, ano dito, ang aborigine custom, ang aborigine ritual, 'di ba? Pagka hindi nawala si Lisa Marcos, 'di ba? Mapapahiya ang aborigine culture. Naku, dapat ang Australian hindi niyo basta-basta ginawa 'yan. Ayun. Nakakaloka. Ayun. Hello, Patthew. Long time. Hi, long time. Kumusta? Kamusta? Ito, single ulit, pero push lang. Ay, talaga ba? Oo! January pa. Ay, ganun ba? Nakulog ko lang Valentine's mo. Ano yun? Hindi ko alam yung Valentine's. Joke. Hindi. Outdated ako, to be honest, sa current events. Pero, share ko lang, kasama ako sa mga nag-advocate ng constitutional reform. Pero ano lang, certain provisions na. Right now. So, yun na. Oo. Well, tinatalakay ngayon. Ang problem, sa totoo lang, ito kasi yung problem sa yung existing na constitutional reform na ginagawa. You do not really know why they wanted to talk about it all of a sudden. Like for example, yung gusto nila na i-open up yung educational yung ownership ng mga educational institution, gusto nila i-open sa foreign ownership. Ganyan, parang yun bang ganong clamor? 'Di ba? Yung mga ganong clamor. Parang yung sa advertising, they want to open it up, ganyan. Parang nagkakaroon ng ang problem ko dyan, tama ka. Well, alam mo naman hindi tayo agree sa lahat ng points. But, one thing I agree with you is dun sa educational reform. Pwede kasing ma-infiltrate di ba? Just like media. Pag in-open up to foreign ownership, pwedeng alam mo yun, pwedeng masingitan. Just like Raptor, di ba? Open secret naman ng infiltration ng Raptor. But, the educational system, di ba? What if i-curtail lalo yung concept of nationalism? I may be wrong on this, but what if lalo ma-curtail yung sense of nationalism? Ngayon nga, halos wala tayong ganun sa youth natin. It's very possible. Yun nga, kaya ako nakapoint dito. The reason why you want to discuss economic provision of the Constitution is basically you want to address some problems in the economy that can be addressed by amending the economic provision of the Constitution. Just like the oligarchy. Oo, yung mga very restrictive na mga policies diyan. Pero ang tanong, bakit dun sa ownership ng school? Bakit dun sa ownership ng advertising companies? 'Di ba? Ano yung direct relationship niya doon sa pag-liberalize ng economy, 'di ba? So yun yung ako tingin ko
sobrang minimess up natin yung opportunity to For Yes. change. to amend the constitution kasi parang hindi naman ito yung clamor, hindi naman talaga dapat ganito eh. And this has been my stand ever since. I think if we're going to talk about reform, I think if we're going to talk about constitutional change, it really has to come from the people in a way na dapat lahat tayo naiintindihan natin kung ano ba talaga yung gusto nating baguhin dyan. Exactly. No. Like, so it should include the political provisions, ganun. Kasi parang, hindi mo naman talaga exactly ma-divide yung economic provision at saka yung political provision ng Constitution kasi the political provision is probably the one that is restrictive. Diba? Yung system natin, yung presidential system natin, baka yan mismo yung restrictive, diba? Malalim kasi yung root. It's not just economic. Ang dali sabihin na economical na. Pero, tama ka eh. Everything is intertwined, interlinked. Aside from the political, syempre, ikaw consider mo din dyan yung cultural aspect. Ang problem sige, kasi nitong current na tsacha na ginagawa sa Senado, ang problem kasi nito, it started at the wrong foot. They wanted to do a people's initiative that is not really coming from the people. It is initiated by the House of Representatives. And now, they want to tinker economic provision of the Constitution decided by whom? Diba? Sino nagde-decide dyan? Sino ang gustong mag-insert ng mga economic provision dyan? Kaya sino bang may control ng ng Kongreso at saka ng Senado? Mga oligarchs din. Exactly. Diba? So parang hindi ako excited dun sa nangyayari ngayon na tsacha sa Senado. Para sa akin parang it's 1987 all over again. Kayo mag-uusap, kayo maglalagay dyan, tapos maglalagay kayo dyan ng mga provision na pabor na naman sa mga mayayaman. So, ang mangyayari dyan, shitty services, shitty expensive services, tapos ipaparamdam pa sa atin na parang yung binabayad natin sa kanila, yung utang pa natin sa kanila. Just like Pinoy style. That's what I'm fearing. Natatawa ko dyan sa education kasi parang para maano mo yung restriction sa dire-diretso yung economy, tas ang target mo, education, saka advertisement. Oo. Talaga? Bakit hindi? Sige, kahit nga hospitals, parang hindi dapat eh. Di ba, dapat yung mga talagang something to do with yung mabilis gumalaw, yung mga commodities or whatsoever, yung mga Actually, ang masasuggest ko dyan. Saka yung advertisement. Alam mo masasuggest ko maglalo sila, further liberalize what sector? IT. Kasi sa Pilipinas, ito as an IT guy, nahalata ako eh. Ang dami nating nasa-squander na opportunities. Ang daming Actually, covered ng liberal yung Yung IT, oo. Covered? Good. Liberal yan. Actually, yan, ang tawag dito, covered yan ng Foreign Investment Act na time pa ni Ramos. Even the telco. There's going to be a cutting-edge technology. May tax incentive pa nga yan eh. Kasi ang problem dito sa Pinas, nakikita ko sa mga nag-integrate with, diba, sa mga convenience store, nakikita ko sobrang manual pa rin nila. Parang, if you would see yung ginagawa ko ngayon, yung line of work ko, makikita ko yung mga, talaga, sobrang hell-bent on system automation to mga clients ko na nasa US and Canada. Ang layo sa Pinas. Dito sa Pinas, gusto lahat naka-PDF, naka-business letter, all that bullshit, if I may. Yun nga yung point, Patthew. Okay. Wala mang restriction, they can also do that here in the Philippines. The question is why they are not coming over. Exactly. So, arguments dito ng mga iba na nagagalit dito sa pinaggagawa ng Congress at saka ng na push sa constitutional change. If your concern is to promote a healthier economy, how sure are we that kasi ito rin yung pinupunta ni Senator Amy nung tinanong namin siya about this. Nasabi niya, yung mga investor, gano'n na yun ako, Joey, ang dami ko nakausap ng mga investors. Hindi naman nila concern yung restrictions eh.
Concern sila, mataas ang kuryente, mataas ang labor natin compared sa iba. Ano ba? Cost of doing business, exactly. Ngayon, yung ang tawag dito, for me, yung constitutional reform siguro, if it's really if we really want to address economic issues sa ganyan, one siguro, as we go along, yung mag-liberalize ng mga na nagagawa naman ngayon. Pero kung talagang concern natin is yung stronger economy, yung talagang foundational issues ng ekonomiya natin, then we really have to look at our political structure. Bago mo baguhin, improve mo muna yung peace and order. Yung insurgency. Oo. Yung presyo ng kuryente. Ang dami-dami mo pwedeng i-improve para gumanda yung economy. Kasi yung mga investors, kahit i-open mo yan, hindi rin magpupuntahan yan. Kung meron yung, magtatayo sila ng pabrika doon sa lugar na mas mura yung labor. Kaya lang, tatad naman ang insurgency. Susunugin yung mga equipment nila or... Ayun, sana yun. May kasi, naging parang Mami Laika, no? For a lot of people, naging parang messianic yung dating ng constitutional reform. That we can achieve economic successes if we are going to change the Constitution. Changing the Constitution is just one way of achieving economic success. May makakatulong yan. I think in one way or another, makakatulong yan. Pero, you also have to understand that there are other ways to I remember yung mga pag-uusap natin noon before, na-mention ko nga yung ang tawag dito, yung existing constitution kasi natin ngayon, yung 1987 Constitution, isa sa mga major principles na nandyan is yung devolution of power. The devolution of power basically allows local government units to exercise certain powers without the intervention of the national government. So they can possess certain level of fiscal autonomy. They can call shots on issues that is within their jurisdiction that would otherwise not need yung instruction galing sa central government. Yung mga ganong chenes. Meron tayong provision para sa ganun. Meron tayong mga meron tayong mga ganong existing na konsepto dun sa current natin na framework. When we talk about constitutional change, kasi feeling ko dapat inaano rin natin, binabangga rin natin siya doon sa ano ba yung change na gusto natin? Ano ba yung currently na meron tayo? Ano ba yung pwede natin i-compromise doon sa change? Kasi yung mga change na gusto natin, baka naman pala pwede itong pati yung malakas yung keyboard. Ay, sorry. Ano ba yung mga changes na nandun sa gusto nyong gawin na maaaring ibigay ng constitutional change na maaari namang ma-forge within the existing system. 'Di ba? Kasi hindi naman ganun yung nangyayaring Hindi, I remember, naalala ko si Dimlas pa yata yung kausap ko niya, yung sinabi ko na, yung sa federalism, baka pwede pa siyang idaan doon sa devolution of, yung decentralization. Ganon. Kasi meron tayong provision naman talaga to decentralize the powers. Ngayon nga, meron na tayo yung Mandanas ruling na kung saan binibigyan na mas malaking share mga local government unit sa national income. 'Di ba? So, that could be a pathway leading to yung iniisip natin na federalized na sistema. 'Di ba? Kasi basically, yung isa sa mga pillars ng federalism is fiscal autonomy. Ganon. So parang tingin ko, dapat holistic yung conversation. Hindi lang yung parang, palitan natin tong provision na to, palitan natin tong yung ganyan. Ayun. Yes, Mami Laika. Yeah, even yung open FDI na yan, i-open mo, tapos corrupt naman yung, sabi ni Black Baron, yung red tape sa gobyerno. Kung kayo po ay nakapagtayo na ng isang malit na business, malaloka kayo nung before Duterte time. Sa sangkaterbang permit at lagi may dumadalaw sa business nyo para mag-check at para mangotong. Yung corruption sa gobyerno at
even sa telco, balik na naman ngayon. Nawala nung time ni Duterte, di ba bumilis yung mga rollout. Ngayon, pahirapan na naman sa mga LGU yung pag-secure ng mga kung ano-anong permit at mga red tape. So, yun na lang i-open mo. Tapos, meron bang foreign entity na mag-i-invest sa'yo kung alam yung ganyang kalakaran? So, Actually, ni ano nagpunta ako ng Cebu. Meron ako nakausap doon. Ano siya, ang business niya is nag-e-export siya ng mga decorative shell. Yung mga malalaking shell na gagamitin sa mga high-end restaurant, yung parang gagawing plato, yung mga ganyan. Mga ganon. Sabi niya, alam mo Joey, yung ina-export ko ng mga shells, meron din sa China. Pero yung negosyo ko dito, the reason why nagsusurvive siya is because naging kaibigan ko na lang yung kadil niya. Sabi, pag nagpupunta siya dito, na-entertain ko talaga siya ng bonggang-bongga, ganyan-ganyan. That was the only reason daw. Sabi niya ganun. Alam mo ba, kasi parang since nag-start silang maging makadil yung ano na yon, yung nag-e-export sa kanya, hindi raw siya humingi ng increase. Hindi siya humingi. So parang feeling niya, uy, grabe naman ang mga paghihingi na ako ng increase kasi tagal na ng panahon na nakalipas eh. Ngayon, pinakitaan siya nung business partner niya na, eto ang gastos ko dito sa Pilipinas. Pagka in-export ko, yung mga shell na yun, eto ang gastos ko. Tapos, eto yung gastos ko doon sa mga bayad sa customs, bayad sa ganito. Yung mga under the table na business cost. Sabi niya gano'n. Taking everything in consideration, mas mura sa China. Sabi niya, mas mura doon. And you know what? The only reason why I keep on getting shells from you is because you are my friend. O di ba nga yung kwento ko, nung nasingil ni Duterte si Lucio Tan na magbayad ng ilang bilyon yon, akala nyo ba nalungkot si Lucio Tan? Nagdiwang si Lucio Tan noon. Nagkaroon pa ng party sa kumpanya niya. Dahil magbabayad na sila ng tax at hindi na sila ihaharas ng gobyerno. Kasi before noon, inaharas sila ng gobyerno, ba't pa ako magbabayad ng tax? Ang laki na nang ilagay ko sa inyo eh. So, magbabayad pa ako ng tax. Nung sinabi ni Duterte, magbayad ka ng tamang tax, hindi ka na iaras ng gobyerno, poprotektahan ka, basta tamang tax ang ibayad mo. Mas malaking kaluwagan sa negosyo yun. Correct. Kasi naglalagay ka ng under the table. Kasi pag under the table, parang kayo hinuhold, parang extortion. Open to unli risk di ba? Oo. Open ka sa risk for any opportunity that they see that they see coming na para mukhang kumita ng bonggang-bongga si Lucio Tan magurgur nga. So yung open FDI na yan sa mga foreign investors, hindi naman open, i-view yan ng iba na parang trap. Ay hindi, inopen, matatrap ako dyan, wag na lang. Alam mo yan, so hindi ko alam kung worth ba yung open FDI. Sa akin, siguro linisin muna yung sistema sa Pilipinas, yung peace and order, bago i-open para maka-attract ng investors. Kasi otherwise, kahit i-open mo, wala naman mag-i-invest kung alam nila yung kalagayan ng Pilipinas. Siguro sa akin yung immediate lang na dapat ma-open, yung mga crucial industry. Like for example, 'di ba na-open naman na yung telecommunication, yung mga ganon. I think na-address naman yung part na yun kahit papaano nung panahon ni Duterte. Kasi yung telecommunication, yung yung pag-allow ng 100% foreign owned na mga telecommunication company sa Pilipinas, it's very crucial. So, tingin ko, yung mga immediate na pag-liberalize, specific talaga dapat dun sa industry. Ganon. Tanong ni Jay, at bakit gusto education ng i-open? Baka mamaya pag in-open yan, tapos ang mga nag-invest, mga Chinese tycoon sa education natin, bigla kayo magreklamo, ha? Oo, kayo, tapos biglang pumasok yung mga inchik dito, biglang ayaw nyo na.
Ano yung open lang, pero dapat westerner. Dapat hindi pwedeng ganun pag inopen niya kahit anong, di ba, kahit anong bansa, dapat open yung basta may willing mag-invest. Totoo. Ngayon, bumalik sa dati ang internet, sobrang hina at pawala-wala na. Sabi ni Romeo. Well, tingnan na, ano na, naglagay na rin sila ng submarine cable, Ayun, tingnan natin. Ayun. Well, ako tingin ko, no, actually, ako malapit na akong kumuha ng Starlink, Mami Laika. Malapit na akong kumuha ng Starlink. Kasi ang ganda daw ng performance, Hindi siya applicable sa mga, dito sa city, applicable siya sa mga malalaking subdivision, sa mga countryside. Pero kung halimbawa, condo o kaya itong sa mga area ng mga residential na matao, kasi ano siya, prone siya sa obstruction. Okay. Okay lang sa amin pala. Kasi open air sa amin, pag sa mga ganun. Naputol sa Indian Ocean, ano to? Sobrang hina na internet talaga. Pawala-wala siya twice a day or once a day. Ako nga yung internet namin dito sa Bacolod sobrang pangit. Hindi kayang mag-stream ng sabay-sabay. PLDT, ayun. Nakakaloka. Anyway, Mami Like, ano masasabi mo? Pupunta na naman ng Germany and Czech Republic yung mag-asawa. Ano ba? Nakakapag-ibas sila ng business? Anong drama nila? Ba't labas sila ng labas? Hindi ko alam. Nagtatakbuhan na nga yung mga pledges Di ba nga yun yung nababasa ko? Hindi ako updated pero yun yung nababasa ko. Even yung sa NFA na ang gulo-gulo naiirita ako kapag paulit-ulit na sinasabi na parang kaya raw ginawa ng NFA yun kasi yun daw yung kalakaran ever since pa nung time pa ni Duterte sa ni Pinoy. Parang, huy, umayos nga kayo dyan. So parang minahanapan nyo na naman ng sisiw iskandalong kinalalagyan ninyo. Basta bigas BBM, ikaw ang ituturo ko. Ikaw ang nangako sa akin True, correct. Actually ito yung hindi ko magets sa At hindi ko rin maintindihan kung bakit nila inadapt yung ganyang klaseng strategy, no? Na every time na pumapalpak si BBM, lagi nilang kinakabit si PRRD. Nakakapikon. Saka parang, ano bang ginawa ng NFA? Ba't ba nagbenta ng 25 pesos na bigas? Di ba nga dahil sa kabaliwan mong loko-loko ka, nangako ka na hindi mo naman pala kayang tuparin. BBM may sariling Eras Tour, buisit. Sabi ni Jay. Well, yeah. Ano yun, Mami Laika? Sorry? Wala lang, nakakasad kasi talagang, actually kaya medyo tamad na rin ako kasi talagang, alam mo yun yung parang time, hindi ko binoto si Pinoy noon, pero nung nanalo si Pinoy, dahil nga landslide din si Pinoy noon, tapos talagang parang nabuhay uli yung mga diwa ng Pilipino. So full support din ako sa FB, talagang makapinoy ako until nangyari yung doneta, then sunod-sunod na. Ito ngayon kay BBM, mas masakit kasi di ba super supportive tayo kay BBM nung campaign, tapos ito yung mas malala pa, promise. 2 years pa lang pero mas malala pa tong kay BBM. Mas malala pa kay yung administration ni PBBM, mas malala pa kay Pinoy. Kasi si Pinoy noon, meron pa siyang pakitang taong may pakitang tao pa siya noon na nahihiya. 'Di ba? Hindi siya, like for example, si Pinoy, noong time na yon, ang hina ng mga decision making, weak talaga kung sa weak. 'Di ba? Sobrang weak ni Pinoy noon, pero hindi siya gastador. 'Di ba? Hindi siya high life. 'Di ba? Itong administration ni Bongbong Marcos, sobrang weak na nga ng decision making. Ang kapal pa ng mukha maglustay ng pera ng bayan. Ako, nairita ako dun sa yung lagi siya may pa-fresh flowers. Oo, nakakabwisit. Pagpupunta si Princess Sarah, si Sedi, nakadakilos mo yung mga bulaklak. Ano ka, Prinsesa, BBM? Oo. Diyos me.
Parang talaga ba? Kailangan fresh flowers lagi. Samahan Nakita ng mo, kandila. Oo, BBM, total like kami fresh flowers. Sabi mo kay ano, samahan ng mga kandila. Saka sakla, kung pwede. Saka sakla, mami. Sakla table. sakla table. I guess it's for good luck, sabi ni Allen Poblete. Pero, Allen Poblete, ang sa akin kasi, alam mo sa totoo lang, maliit na bagay lang yung pa-flowers ganyan. Kasi, kumbaga parang, kumbaga, kung maraming achievement si BBM, hindi mo na mapapansin yung maliit na bagay na kagaya niyang paggasta sa pabulaklak sa eroplano. And, I assure you of that. Hindi ko na ikikriticize si BBM doon sa mga pabulaklak niya sa eroplano kung nakakapag-deliver siya. Ang problem, wala man siyang nadi-deliver, wala siyang nagagawa. Wala nang nagagawa. Ang gastos-gastos pa ng putang ina. Diba? Nakuha mo, Allen? Nakuha mo? Gets ko naman yun yung sinasabi ng iba na parang, lit-lit na bagay naman yung bulaklak, ginagawa niyo pang issue. Actually, totoo kaya maliit na issue lang yung bulaklak. Maliit na issue lang yung bulaklak. Kung bumili ka kayo ng bulaklak, bigay niyo sa nanay niyo o kaya sa asawa niyo. Kung tingnan ko kung hindi kayo masapor sa budget. Maliit na issue, Correct. Kaso, nagiging malaki siyang issue kasi nga, wala siyang Diba? Nagiging malaki siyang issue, nagiging kapansin-pansin siya kasi parang putang ina, hanggang bulaklak ka lang? Diba? Ang gastos mo sa... mind you guys laging may party sa Malacanang. Almost every week, twice or 3 times nagpa-party sa Malacanang. At ang party sa Malacanang hindi simple. Sino gagastos doon? Personal ba ni Rayon? Diba? Sino gagastos doon? Tapos grabe, may mga firework pa yan. Even yung ginagawa ni Tambalos-los ngayon, yung mga may paliga sa basketball sa barangay, tapos may premyo na ang lalaki. Parang barang hanggang barangay ang level ng pagpapapogi ni Tambalos-los. Buti sana kung pera niya yung pinapampremyo niya. So ang ending talaga, may bagaong Pilipinas tayo, ginigisa sa sariling mantika. Ayan, sabi ni anak ng Tokwa, totoo bang cloud chaser ka? Akit ka nga anak ng Tokwa, paano ba maging effective cloud chaser? Sa totoo lang, gusto ko rin sana maging cloud chaser, no? Pero tingin ko I'm the worst cloud chaser because I do not have the idea of perfect timing in show business. Ayan. So, anak ng Tokwa, akyat. Para maintindihan ko, paano ba maging crowd chaser? Di mo nga maayos ang sarili mo. May sayang yung si anak Tokwa. Nagtatanong siya sa'yo kung paano maging cloud chaser. Tapos bilang niya tatanungin, hindi mo nga maayos yung sarili mo. Nagtatanong ka pa. Taka din. Diyos ko, anak ka ng Tokwa, puta. Marvin Ocampo 913, akyat ka na. Akyat ka, Marvin Ocampo. Anong totoo naman? Ano yung totoo, anak ng Toko? Ano yung totoo, Marvin? Akit na para maintindihan kita. Mahal pa yung flowers niya, estimated lang yon in lowest price ang 10K. Yung ay talaga Romeo, yung flowers ni yung flowers dun sa hagdan. So, 10K yun every time may flight. Hindi lang siya 10K. Yung ganong kagastos na flowers, hindi siya 10K. Hi, Ate Che. Hello. Hindi, sa bagay kasi siya, parang yung mga exotic pang flowers, no? Yung hindi siya mga ordinaryong bulaklak, no? And for me, kahit pasabihin mong 10K, halimbawa 10K, parang
Necessary ba siya? Eh, di bumili ka na lang ng bukina flowers. Ba't kailangan yung buong hagdan ng eroplano? Tapos yung parang, para lang Ano to, kasal? Oo. Diba? Unnecessary talaga. Eh, ano no, yung sobrang capriccio, hindi na balance. January, naglabas, at nasabi ko nga to kanina, Mami Laika, bago ka dumating. January, nag-announce ang Philippine Statistics Authority na ang presyo ng bigas ay nag-reach ng all-time high nitong January 2024. February 2024 na data, sabi ng ito na ang bagong all-time high, yung presyo ng bigas ng February. Diba? In first 2 years ng buwan, puta, walang ginawa ang presyo ng bigas kundi bumulusok. Oo, ang ano pa doon, ang masakit pa doon, yung tinaas ng bigas ng Feb is mataas pa. Ang huling ganung sipa is 15 years ago. Oo. Eh ngayon, Ang lala. oo, parang ano to? Akala ko ba anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo para sa ganitong klaseng problema? 'Di ba? Ito yung mahirap i-reconcile, You have the audacity na maglagay ng bulaklak niya sa hagdan ng eroplano ninyo, mag-party sa Malacanang all the time. Ikaw, Lisa, ikaw, walang habas yung fashion show mo, 'di ba? I mean, pero hindi kayo nag-iisip nung para sa normal na Pilipino. I'm not talking about ayuda ha, kasi yung ayudang pinapamigay nyo, it doesn't count. Okay? Ang gusto namin dito ay polisiyang pangmatagalan, panghahawakan ng bawat Pilipino for the longest time. 'Di ba? Patubig layout para sa magsasaka choke nila. Ano yan? Tapos yung pagtaas na yan, ginulo nila ng ginulo nila doon sa NFA. Kaya tamo ang gulo ngayon nung yung 100 plus ng NFA na parang tatanggalin or iniimbestigahan. Doon napunta yung usapan. Tapos, nagkakalimutan na ang taas ng bigas ngayon. Parang may kaso yung NFA. Tapos, parang sabi naman ng NFA, ginawa lang namin kung ano yung parang tama naman, wala naman sa batas daw na na dapat pag magbebenta ka ng bigas, magpapabid ka. Kung bibili ka ng bigas, dapat dumaan ka sa tamang bidding. Pero kung ikaw yung maglalabas, alam mo yung parang ang gulo-gulo na yung gabi-gabi kong pinapakinggan, ang gulo naman ito. Oo. Tapos ang masakit nito parang, kasi ginawa lang naman nung time pa ni Duterte, ganyan naman talaga yung ginagawa. Parang, anong kinalaban ni Duterte nung time ni Duterte? Parang, sinabi mong aasikasuhin mo yan BBM, dalawang taon na, ang gulo-gulo pa din. Wala kang kwentang presidente. Bigas lang, hindi mo maayos. I think kaya binenta nila sa mas mura kasi they are hoping na pag naglabas sila ng murang bigas, bababa yung presyo sa merkado. Ganun kaya? Sa kami hindi. May parang protocol pala nila yon na imo-monitor nila. Kasi parang ito na naman si Risa na parang, or kung sino ba kayo na nagsalitang, si Tulpo, alam nyo naman na ganyan, tinago nyo kasi gusto niyang ibentang pagkakitaan niyan. Parang, Tulpo, tanga ka, binenta nga nila ng mure, sabihin palugi. Oo. Actually, yun yung problem kasi di ba binenta nila at 25 pesos, di ba? Oo. Kasi masakit ito, ang nila kasi parang yung shelf life ng bigas na bago pa siya di ba itinatabi nila yon, tapos pwedeng ibigay mo just in case kailangan ilalabas mo, pero pag dumating ka sa punto na 3 months from now masisira na yung bigas, wala ka nang ibang choice kundi ilabas yon, ibenta. So nila, ibinenta nila ng mura. Ngayon ang inaano man na iba, ba't hindi nyo binenta sa kulungan, sa kung ano-anong sangay ng gobyerno na nangangailangan ng bigas? So alam mo, parang ang gulo-gulo na ng usapan, pero at the same time, ang mahal pa din ng bigas. Oo. Walang na-solve, Walang na-solve. Putang ina. Tapos ang kapal pa ng mukha ni BBM na, I will take on the Department of Agriculture portfolio. Budol talaga. Ako, May, sa totoo lang, mag-resign na lang si BBM. Walang kwenta sa ka. BBM resign na talaga.
Alam mo, nakita ko yung mga post na parang yung tayo yung nang urot sa China. Sa akin, ano nito, obviously, nambubuli na yung China ngayon. Para sa akin Pero, bakit nila ginawa yan? Dahil sa kalokohan ni BBM, yung mga pinagkukuda niya kung saan-saan. Hinahamon niya yung China, inuurot niya. So, anong gagawin ng China? Di ba naman, gaganti rin ng pang-urot sa'yo? Natural yun, di ba? Parang, pupunta ka sa bakuran ng Australia o kaya sa US o kung saan-saan, tapos sabihin mo na inaapi kami ng China, willing kami makipaggera sa China. Ano ini-expect mong kapalit nun? Ano ini-expect mong reaction ng China? So, delikado yung ginagawa niya, ilalagay niya tayo sa kapahamakan. True. Yun nga, parang, Diyos me, ano talaga, parang, takinan itong taong to, hindi, alam mo, mga nakakausap ko sa, syempre hindi mo naman masasabi publicly yun, Pero ilang tao na yung nakakausap ko na, sana na lang to, yung bangungutin, si Tambi, siya, tsaka ito. Yung talaga parang, yung pinagdadasal na lang nila na parang sana hindi na magising yung mga yan, tangina. Kawawa tayo, kawawa yung bansa dahil dito sa tatlong to. And, yung mga kasi dyan, yung parang, wala na kayong sinabing maganda sa gobyerno, wala kayong gigil. Alam niyo, sa totoo lang po, madali lang naman po kaming i-debunk Sabihin niyo yung magandang ginawa ng gobyerno. Kung ang feeling ninyo, wala na kaming nasabing maganda about sa mga current na mga policy making ng gobyerno. Kayo, sabihin ninyo sa amin kung ano yung magandang ginawa. That we should talk more. 'Di ba? Kasi yung aaway-awayin nyo kami na, wala na kayong sinabing maganda, Well, sabihin nyo, ano yung ginawang maganda? Ganun lang naman yun. Kung tingin nyo puro kami reklamo, despite na marami nagagawang maganda, di mag-ingay kayo, sabihin nyo, ipagkalat yung magandang ginawa ng presidente ninyo. And then mawawala kami, matatabunan kami ng boses ninyo kasi sino ba yung gusto ng maganda? Pag may magandang nagawa, masisikat yan. Diba? So, tabunan nyo kami ng kagandahan ng mga pinagagawa ng presidente ninyo. So far, marami na uwi na help from other countries, sabi ni Allen Poblete. Like what? Like what? Sige. Would you like to enumerate, Allen Poblete? Hi, Tina. Hello, Tina. Hi, madam. Oo nga. Allen Poblete, would you like to enumerate? Ano yung help galing sa ibang bansa? Ngayon po, when you say help galing sa ibang bansa, ito ba ay may kapalit o wala? Kasi po yung mga ganyang linyahan, yung marami tayong nakuhang tulong galing sa ibang bansa. Bakla, wala pong free lunch sa international relations. Okay? Pag tayo binigyan ng mansanas, may kapalit po yung saging. Pag tayo binigyan ng chocolate, may kapalit po yung asukal. Okay? Or gatas or whatever. Funds, loans, like galing Australia. Hindi help yun, loans. Hindi yun help. Loans for what? Sige, puntahan natin in-enumerate siya ng Presidential Communications Office. Ano na yung mga nangyari doon sa mga pledges na nakuha ni BBM? Di ba wala naman nangyari? Hanggang pledges lang. Magto 2 years na. Alam mo si BBM, nung meron siya statement agad dun sa mga Filipino seafarers na namatay in the Gulf. March 7, meron siyang statement doon. Tangina, pero sa mga Pilipinong nakipaglaban sa mga terorista, wala man lang statement si Gago. Ito, 1.3 billion, ito. PBBM's achievement on the sidelines of the ASEAN-Australia Special Summit secured 12 business agreements worth 1.53 billion US dollars. Renewable energy, clean energy, recycling solution, housing, IT, BPM infrastructure, medical devices, digital health services. Yun ba yun? Natawa ko rito kay Maligayang Buhay.
Hindi na mangyayari mga pledges. Nagsipag-atrasa na dahil frontline daw tayo like during World War II. Di ba ako, di ba naman bobo? Hindi ba naman tangat kalahati? Diyos me. Nag-invite ka ng mag-i-invest sa Pilipinas, sabay magsasalita ka sa international arena ng para na kami nasa parang World War II ulit, frontline na naman kami ng napipintong gulo. Parang tanga mo. Sino mag-i-invest sa'yo? Para saan pa tong Open FDI na to, tong PIPI na pinagagawa ninyo kung ganyan naman yung sasabihin mo sa labas? True. Ayun, Alin Poblete, yun ba yung tinutukoy mo? Kasi yung mga agreement na yun, pledges lang yun ulit. Uy, 2 taon ng travel yung Pangulo, ha? Dapat yung mga tin-travel niya nung unang taon niya, nag-materialize na yun. Oo. Namunga na. Namunga na. 2 taon na. Yuta siya, yung palay na pinangako niya magiging 20 pesos yung bigas, wala naman nangyari. Yun ba, Alin Poblete? Yung 1.53 billion? 12 business agreements. So ngayon, ano po mangyayari dito? Just being optimistic, sabi ni Alin Poblete. Kaso, paano nga tayo magiging optimistic? Yun ngang mga, alam mo ba, Alin Poblete, na napakatindi ng outflow ng investment sa Pilipinas noong 2023. What does that mean? Yung mga foreign direct investors na nandito sa Pilipinas, yung may mga business na talaga dito, ha? Kinukubra nila yung kita nila. Nilalabas din pera. Nilalabas nila. Tapos yung ibang mga pledges, ibang mga investment, pinull out nila. Napakalaki nung investment outflow ng Pilipinas last year. Oo. Tsaka Alin Poblete kasi yung sinasabi mo na just being optimistic. Alam mo, pwede kitang samahan nun sa pagiging optimistic kung may timeline, kung kailan ma-achieve tong 1.53 billion sa Pilipinas na maglaland sa economy ng Pilipinas. Ayun. Ano gagawin natin dito? Kasi sinabi na rin niya to, nagpunta siya ng US, mayroong mga renewable energy investment, nagpunta siya ng Switzerland ba yon? Yung World Economic Forum. Di ba ganyan rin yung litanya niya? Alam mo, okay, kung optimistic ka, wala rin naman problema yun eh. Kaso nga lang ang problema sa akin, hindi kita kayang samahan. Kung ganito lang yung sasabihin sa akin ni BBM. BBM's achievement on the sidelines. Putang inang achievement talaga. Saan mo sabihin achievement yan kapag ka nag-materialize? So yun, Alin Poblete, yun yung problema. Ang isa pa, kaya hindi rin ako maging optimistic dito. Budulero si BBM eh. Budulero yan eh. Ilang beses natin napatunayan yung sinasabi niyan is hindi naman talaga yun yung nangyayari. Another pambubudol. First president daw siya na pumunta sa ground zero sa Basilan. 'Di ba? Putang ina, paanong naging achievement yung nanood ka lang, naging audience ka lang ng decommissioning ng firearms doon? Yung pag-decommission ng mga firearms doon, nangyayari na even before he came sa Basilan. Paano naging achievement yun? Pagkatapos, nagpunta ka sa Sumisip. Wala namang gulo sa Sumisip nung pumunta ka. 'Di ba? Wala namang gulo doon. Si GMA, nung pumunta ng Basilan, kakapangyari pa lang nung violence doon. Si PRRD, na nagpunta sa Basilan, ongoing ang conflict doon. Nagbabarilan sila.
O pagkatapos ngayon, sasabihan ka ni BBM na meron siyang uwi na pledges, putang ina, paano papaniwalaan yan? Pakasinungaling, Diyos me. Ang optimism po namin ay hindi unlimited. Optimistic ako nung eleksyon. Pero sa dinami-dami ng kapalpakan at kabobo ang pinaggagawa nitong Pangulo natin. Sorry Alan, hindi kita masasamahan dyan sa pagiging optimistic. I would like to be proven wrong. Believe me. Okay na okay sa akin ma-prove na mali ako dito sa inaakala ko. At meron siyang magiging magandang So, ibig sabihin, baka nagsinungaling lang talaga siya dun sa mga pinagsinungalingan niya. Pero, gayon pa man, kahit siya sinungaling, kaya niya mag-provide ng result. But the chances of that is very, very slim. Kapanood ko lang, nagsalita pa si Attorney Trixie sa prayer rally kanina. Nakakagigil na talaga, sabi ni Shiba. Oo. Ako nga, pag napapanood ko si Attorney Trixie ngayon, talagang grabe na yung galit niya eh. Papasinin mo yung mga maiingay ngayon. Sila din yung mga, tama naman si Attorney Rocky. Sila yung maiingay noon para makabalik ang mga Marcos. Sila yung tumulong noon kahit pasabihin mo may mga past na mga pagka-disgusto sila sa mga Marcos. Pero during the campaign, talagang tumulong sila sa mga Marcos. And yet, diba, sila to ngayong against sa Marcos. Simple lang yun. Na talagang ang galing bola ni BBM, na bola tayo. Totoo. At talagang syempre, ayun ang masakit kasi sinuportahan mo, binigyan mo ng chance, nag-expect ka. Correct. At okay na naman mag-expect kasi pinapangako niya. Nung hindi na ibibigay, wala tayong karapatang mamuna. Oo. Nangako ka sa akin eh. So habulin kita. Ngayon hindi ka makapag-deliver, mumurahin kita. 2 years na, no? May pinanghako kayo, naniningil lang kami ngayon, tangina mo. 'Di ba? Ngayon kung kunwari kayo na-offend kayo, alam niyo sa totoo lang, as much as possible, gusto ko talagang irespeto si BBM. As much as possible, I would like to respect the office. Sa totoo lang. At hindi naman ako ordinarily na parang sobrang mambabash ng... Pero ubus na talaga yung pasensya ko kay BBM. As in. Ubus na talaga yung pasensya ko sa... As in, I think he's a salot. Benefit of the doubt. Naubos na. Wala nang benefit of the doubt, Allen Poblete. Ikaw Allen, pakinggan ka namin. Ano sa tingin mo yung mga reasons kung bakit pa siya dapat bigyan ng benefit of the doubt? Ano yung mga reason mo kung bakit binibigyan mo pa siya ng benefit of the doubt? Gusto mo umakyat? O baka may maibigay siyang reason na worth silipin at, di ba, worth nating i-consider. Ano yung mga reasons mo kung bakit kaya mo pa siyang bigyan ng benefit of the doubt? We would love to listen. Kasi baka meron ka nakikita na hindi namin nakikita, di ba? Game, Allen. Ang tagal ko na rin naging bulag-bulagan, Allen. Don't worry. Pero ang lala mo na. Tama. Sabi ni Jaycho. Game, Allen. Ano sa tingin mo yung kabigay-bigay ng benefit of the doubt dito sa administration na to? Kasi kung kung usaping pledges, okay. Nung isa sa mga pinakakinababad tripan ko dito sa administrasyon na to ay sinungaling. Sobrang sinungaling. Yun yung isa sa mga pinaka-nakakabwisit. Bakit sinungaling? Kasi, ang hilig niya mag-credit grab, ang hilig niya magsabi ng mga bagay na, ay, achievement to, ay, achievement namin yan, ganyan-ganyan. Yung parang, girl, hindi yan achievement. 'Di ba?
Hopefully sa admin niya, gumanda ng economy ng PH if ever mangyari ang Chacha. Ayun, sabi ni Alin Poblete. Ayun nga, kaya nga ina-explain sa'yo. Paano exactly mapapaganda yung economy natin ng Chacha? Can you please, kaya nga ako sabi ko, ako pro-reform ako, pero itong nangyayaring Chacha ngayon, di ako interesado. I mean, I do not have any, I'm not very positive that it can change so much about the Philippine economy. So, Alan Poblete, baka naman gusto mo kaming bigyan ng liwanag at i-explain sa amin paano gaganda ang economy dun sa tsatsang nangyayari ngayon. Yung tsatsa pa, ang gulo-gulo. Kasi Kung investment pagkakaintindi ko, ano nga, paano nga? Paano nga darating yung foreign investment doon? Paano darating yung foreign investment doon? Kasi yung Chacha, di ba, is confined on 3 things. Advertising, yung liberalization ng advertising, educational institution, at saka public utilities. So, paano yun? Siguro, Alan Poblete, kaya ka positive pa. Kasi I don't think naiintindihan mo yung nangyayari. Ako, ang hiling ko lang, Alan Poblete. I hope you refuse to be stupid. I hope you try to understand what is going on in a more critical manner. Kasi, inaasahan talaga ng mga siraulo ng mga siraulong politiko dito sa bansa natin na ma-convince niya ang mga taong hindi nag-iisip. Ayun. Nahuhuli na tayo sa other Southeast Asian countries like Vietnam, sabi ni Alin Poblete. Oo nga, what is the reason kung bakit tayo nahuhuli? Alin Poblete. What is the reason? What is the reason? Ang reason, itong putang inang administration ni BBM, imbis na unahin magpagawa ng train sa Mindanao, inuna ang ayuda. Meron kang 500 billion pesos pang ayuda, wala kang 83 million pesos pang pagawa ng tren. Kaya po tayo nahuhuli. Nagets mo ba yun, Alin Poblete? yung At mga yung desisyon na yan ng administrasyon ni Bongbong Marcos basically put us 30 years behind sa railway projects natin. zero budget sa DPWH. Ay nako, wala na akong masabi kay BBM, promise. Wala na akong makitang hope. Oo. Kasi, kung ikaw, ano ka pa, mataas pa yung optimism mo kay BBM, baka po, baka kayo po yung target ng mga politiko na i-convince na, diba? Kasi yung mga importanteng bagay na pinangako niya, lahat pinaso niya na eh. So, wala na akong maisip na makakapag-redeem sa kanya, for me sa akin, na parang mapapawawa ko. Kasi lahat ng inaasahan ko, yung insurgency, yung West Philippine Sea, yung food security, isa yan sa napabilib ako sa kanya noon, pero ano ngayon? Diba? So, hindi ko na alam. Parang, hindi, kaya... Yung National Food Security, when BBM was talking about it during the election, ako talaga napawawa ko doon talaga na parang, finally, someone wants to deal with this problem head on. Ganon. Kasi si PRRD, hindi rin naman niya talaga hined on talakayin yung problema sa food security eh. And, because PRRD's priority is somewhere else, hindi yan natutukan talaga ng bonggang-bongga. Pero si BBM, yun yung platform niya.
'Diba? Nakakapabili, ba't di ba maluwag pa tayo doon? Even a year after na maging presidente siya, marami ng pinagtatanggol pa natin yung 20 pesos sa bigas na hindi yan madali kasi magaganon ka pa, magaganyan ka pa. Saka binabalance mo yung mga farmers natin versus yung sa presyo ng bilihin. So medyo mahirap niyang gawin, mahirap i-balance. Pero ngayon, na palala ng palala, at yun pa rin ang problema, yung sibuyas, yung sili. So, BBM, 2 years na, wala kang magawa kahit ano, para at least ma-maintain mo man lang kung hindi man sumipa yung mga yan, at least ma-maintain mo. Kahit huwag mo nang ibalik sa dati, ma-maintain mo lang, mas stable lang. Di ba? Wala. Ang problema, Mami Laika, pati yung mga basic na mga government services, nagdi-deteriorate. Bumalik ulit sa dati, Mi. Oo. Yung airport natin, yung traffic. So, di ba, balik ulit sa dati, yung peace and order, manood ka ng balita, walang kamatayang patayan. Correct. At yung mga patayan na shameless patayan. Yung mga talaga, yung mga grabing patayan, yung mga, ang pangalan nito, yung patayan na hindi lang, Diyos ko po, yung mga tipong mga binalatan yung mukha pa, yung mga ganon. Yung babaeng pinugutan ng ulo tapos sinunog pa yung ulo na nakitang palutang-lutang. Oo. Diba? Yeah, gruesome. Sabi ni Kim Sos, yan, thank you for pulling the words out of my mouth. Ayun. Tapos all-time high pa ang drugay ngayon, sabi ni Jay. Totoo. Yan ang pinakamatindi. And I think yan yung isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan ni BBM at ng mga Ensaymada vloggers niya. Yung mga Ensaymada vloggers niya, pinagmamalaki na ang war on drugs ni PBBM ay mas successful sa war on drugs ni PRRD. Mas successful daw ang kay BBM at mas humane. Ganon. Okay, let's look at the drug addiction condition in your community. Magkano ang street value ng droga ngayon? 'Di ba? Ngayon, yung ginawa ni PRRD noon, nakamay na bakal sa war on drugs. Nakita nyo ba nagkalat yung mga adik? Hindi. Ang nakita nyo nagkalat, mga pulis. Magkano ang droga noon? Hirap na hirap ang mga adik na makabili ng droga. Ngayon, niloloko tayo ni BBM. Ang dami daw na sabat na droga nitong panahon niya. Pero, ang street value ng droga ay napakamura. So niloloko po kayo ni BBM. Ngayon ikaw Allen Poblete, kung gusto mo pa rin magpaloko kay BBM, bahala ka. Ako gusto ko na siyang mawala. Alam mo, Mi, nakakairita even yung interview niya tapos natanong siya about EJK, tapos yung sabi niya na, diretso pa rin kami, much better pa nga yung ginagawa namin nabanggitan naman si Duterte, kinumpare na naman yung sarili niya kay Duterte, no much better pa daw, mas tumutugon daw ng, kumbaga mas tama. Parang, ang dami ni kayang EJK ngayon, mga pulis na pumatay ng mga nasa balita naman, di ba, yung mga pulis na involved sa krimen. So, ano yun? Ano yung BBM? Ano yung pinagsasabi mo, BBM? Sana huwag ka na nagko-compare. Sana tutok ka lang sa kung ano yung mo. Totoo. Ayun, anyway, yun lang Alan Poblete. Hindi kita masasabayan doon sa optimism. I do not know, kagaya nung sinabi mo kanina, yung parang yun yung mga pinanghahawakan mo. Pero ako sinasabi ko na sa'yo na yung foreign direct investment, dahil lang ikaw ay nagsabi na gusto mo na ng foreign school dito sa Pilipinas at gusto mo na ng mga foreign-owned advertising company, I don't think it will cut it. Na makakapaghikayat ka ng mga foreign investors. Nakapag-invite ka ng mga foreign investors sa education, yung magtatayo ng mga eskwelahan dito ng mga gaano kayo kasigurado na ang presyo ng tuition fee dyan is mababa? Baka mamaya para sa mayayaman lang yan. Correct. So anong impact niya sa ating Pilipino? Correct. Will it make education affordable and accessible to everyone? 'Di ba?
Nakalimutan ko sa balita may isang senador na nagsabi na wala pang proven na na study about improvement ng education just in case matuloy yan. So para sa kanya parang hindi pa rin daw siya ganun ka baka mag-against siya dun sa sa botohan. Unless may mapakita raw na data kasi parang more on sabi lang na parang napakasimpleng buksan natin para maraming mag-invest. Pero yung kumbaga may study ba yan? Ano ba yung magiging resulta niyan? Parang wala rin siya makita. So, which is totoo naman. Kasi parang, hindi ko mag-gets na, so pag pumunta rito yung mga Amerikano o kung ibang lahi nagtayo ng sariling school, ano yung assurance nyo na affordable yan at maraming kabataan ang may educate ng mga yan? Magkakaroon ng education because of that. Ano yung tinatanong ito ni Vivere? How about those who died innocent? Pakibuo yung yung thought nung tanong. Anong tanong mo? Sa war on drugs yata ito eh. Did they go catch any big fish? Yes. Yes. Kapag hindi mo alam. He caught a lot of big fishes in the ocean. Yung mga tanong na ganyan, yung did he catch big fish, ganyan. Alam mo, pwede mong i-google yan eh. Mga drug lords na itinumba ni Duterte. Name one, si Jaguar, Paruhinog, Kerwin Espinosa. I already named 3. Vivere. Ay, bigyan na kita ng tatlo. Si Jaguar, patay yan. Kerwin Espinosa, Paruhinog. Yung Paruhinog, marami yan ha. Malaki yan. Kasi hindi nasama si Bibere eh. Sana sasama si Bibere sa tokhang noon para may big fish. Ayun. Miss Jo, hindi ako nakakaabot sa live mo na pang-agahan. Ang aga mo nang mag-live ata dito. Mga 12, 11 or 12, ganun. Ganun ako nagla-live dito sa TikTok. O Vivere? I just gave you 3. Marami pang iba. Si Vivere parang, alam mo Vivere, feeling ko senior high school or yuppie. Yung mga kakwentuhan mo lang, yung mga kaidaran nyo na wala ring alam. At may nagsabi lang sa'yo na siguro, boss mo na parang, wala namang nahuling big fish yun si PRRD eh, ganyan-ganyan. Tapos naniwala na lang kayo. Yung mga kakamping, yung mga Gen Z, sila yung mga nagkaisip na nung time ni Duterte. So akala nila yung drugs is hindi something na talagang malalang malala. Before Duterte time. Sa records, wala sila sa jail. Vivere, yung mga Paruhinog nasa kulungan. Si Kerwin Espinosa patay na. Si Jaguar patay na. Wala na sila sa kulungan. Si Jaguar at si Kerwin, wala na kasi talagang patay na sila. Diyos me. Kung ba napansin si Bibere, tatanga-tangahan lang yan. Kerwin Espinosa, namatay yan sa kulungan, tanga. Tama, hindi niya alam. Pag matigasan ka pa, hindi mo naman alam. Ano pa naman yan? Diyan ako nabubwisit eh. Yung wala. Tangina. Nasa Google, mag-Google ka nga, napakabobo ng batang to. Diyos me. Pinatay without due process. O ano ibig sabihin ng due process? Sige nga. Explain, ano yung due process? Shoota ka. Ano yung due process? Sige nga. Judy. Ano raw? Ano sagot niyo? Judy. Bilis! Ano yung due process?
Due process kabatid ni Judith. Walang trial. Bakla, ang due process magkikick in to. Magkikick in ang due process if you're going to put the issue before the court. Okay? Yun. Hindi. Walang trial. Diyos mo. Akit ka nga, Vivere. Bilis. Bago ako mag-end live. Diyos ko, yan naman po tayo sa mga pinaglalabang di naman naiintindi, ha? Magtanong lang kita, bakit ka nagtatanong na walang nahuling big fish? Si PRRD. Pagkatapos, nasabi naman namin sa'yo yung mga big fishes. Mga big fish in the ocean. Na itinumba ni ano. Exactly, di na final sa court. Patay agad. Bakla! Hindi po lahat ng issue na finalize sa court. Kagaya ni Carmen Espinosa, nililitis na siya. Napatay siya sa loob eh. Ang gagawin natin dun? Akala siguro ni Bibire yung mga drug lord, kapag hinuli mo yan, sasalubungin ka pa ng, yes, I'm here. Huliin nyo na ako. Akala nyo nagpapahuli ng buhay yung mga yan. Diyos me. Sa loob pinatay. Ngayon, concern ka, kunwari kay ano na lang, sino ba yung kay Jaguar? Concern ka sa due process kay Jaguar? Ha? Paano ba namatay si Jaguar? Ito, chase to si Jaguar. Ang alam ko, ano to Jaguar. Yes. Yung mga general need, di ba, na pinatanggal niya? Oo. Ay, sayang, hindi ka pa nadamay. Charot. Sabi ni Bibi, mas marami ang napatay na mahirap. Sayang naman, Bibi, hindi ka pa nadamay. O baka mamaya nadamay ka kaya agad ka kay Duterte. Pati yung mga protector ni Jaguar pala nahuli. Pero may hayaan na natin si Bibire. Tanga-tanga, hayaan mo siya magtanga-tangahan dyan. Balik tayo kay BBM. Gusto tagal na nito Ayan, napatay si Jaguar during a legitimate police operation. Anong gusto mo ipaglaban sa due process kay Jaguar? Loading pa siya, Joey. Windows na. Anong boom? Anong boom? Vivere, feeling savage ka. Bilis, anong due process ang gusto mo ipaglaban doon kay Jaguar? Jaguar was killed during a legitimate police operation. If it is a legitimate police operation at namatay siya doon, there is a process. Can you please tell us exactly where the process of that police operation faltered? Para masabi mo na deprive siya ng tamang proseso? Feeling slayed halatang walang alam. Correct. If it is a legitimate operation at merong namatay dyan sa legitimate police operation na yan, walang masama dun. Hindi mo alam? Hindi mo alam, Vivere? Diyos me, if I know yung pangalan mong Vivere na yan, gusto mong Vivere yung gusto mong sabihin, kaso nasobrahan ka sa vowel naging Vivere. Binabuhay uli siya.
Matagal na siyang kakamping na ano. Hindi yan BBM Ensaymada. Kakamping yan, si Bibere. Nakamping to si Vivere. Mukha naman eh. Kasi yung innocent naman. Meron mga innocent na namatay, mga kakamping klitanyahan yung mga yan eh, di ba? Vivere in his life. Malamang alam ko. Sobrang ka ng vowel. Sabi ni Well dyan, may chances pa ba na maulit ang people power at mapaalis sa pwesto ang mga Marcos? Alam mo, ayoko talaga ng ayoko na ng people, nababaduyan na ako. Pero just in case mangyari, matutuwa ako. Just in case mangyari, matutuwa ako. Kasi yung people power parang gasgas na parang pag may ayaw tayo, people power. Pag may, di ba? Pero alam mo, ako natatakot ako. I hope that when we act on the excesses of the current president, kasi dinadala rin tayo ni BBM sa gere. Oo. Diba? Sir siya, Vivere, mag-uutos ka pa, tangina. Tama ka na, Vivere. Diyos me, tulog ka na. Mute ka na, tangina. Wag masyadong bobo. Yung parang tangina naman. Pagka pupunta kayo dito, tapos gusto niyo makipagbardagulan, medyo taas-taasan niyo naman yung level ng pag-iisip. Ikaw, Vivere, ilang beses ka na naming nahuli na tatanga-tanga ka eh. Pagkatapos parang uutusan mo pa kayo. Search yung meaning ng Vivere. Ewan ko sa'yo, putang ina mo. Matagal na yan si Bibere. Matagal na yan. May naman. ano yan. May one time yun na napahiya, nagsabi yan, tas natin, na-debunk siya, tas napahiya siya ng bongga. Tatandaan ko, si Bibere. Anyway, yung if we are going to parang put a stop on this administration, I really hope that it is not late. I hope that it is just in time bago natin ma-prevent yung war, yung mga ganyan. Yun. Hi, Tito Tel. Hello, hello. May ako, isa sa pinanggigilan ko kay BBM, yung pagpunta niya sa Australia. Promise, nakakadiring pinagagawa niya doon. Talagang sumatake ko. Talagang sumabog ako na parang may sayad tong, may sayad tong presidente ng Pilipinas. Talagang bangag talaga. Saka nakakita magkukuda ka doon na parang nalalagay uli kami sa parang World War II na nasa front kami ng gulo. Oo. Parang, may sayad ka? Naghahamon ka talaga? Kaya tuloy yung nangyari dun sa West Philippines sila naman recently. Dahil konektado yun dun sa pinagsasabi niya eh. Totoo. Ako tingin ko, nakaplano yun eh. Magsasita ako sa sa Australian Parliament. Pagkatapos, after 2 days, magkakaroon ng gulo sa West Philippines. Para ma-justify na, 'di ba? Para ma-justify na meron talagang threat sa regional peace na sinasabi niya. Hindi ko mag-guess, ano bang meron? Bakit gusto mong ilagay kami sa gera, BBM? Wala ba ka bang ibang way para ayusin yan? Kundi gera lang? Na alam mo namang matatalo tayo at alam mo namang madidiskaril yung pag-usad ng Pilipinas at ang matatalo dyan yung mga normal na Pilipino. Kayo, pag nagkagera, maglalayasan lang kayo sa Pilipinas, mga hinayupa kayo eh. So yun, ayun nga, sana kung ano man saan tayo pupunta ngayon, kung magkakaroon ba ng pagkilos, kung magkakaroon ba ng ng people power or whatnot, ganyan. Kung ano man ang mapagdesisyonan ng Pilipino, sana hindi pa uhulian lahat at sana gawin natin yan bago tayong maging ganap na Ukraine. Ayun. Correct. Ate Joey, I'm back. Bakit ngayon ka lang? Ay, kanina pa kami nandito, Jerome, Huwag kang umarte dyan. Kanina, pa-end live na nga ako dahil alas 2 na eh. Oo, alas 2 pabilis na oras. Oo. Ayun. Ayun lang. Yun yung ko, Mami Laika, yung parang tangina. Sana ngayon na, habang maaga-aga pa. Sana yung Diyos ko po.
Sana may panahon pa tayo mapalayas lahat ng mga military bases dito, yung mga ganyan. Yan eh, ano na yan eh, kasunduan na yan. So kahit mapaalis mo, kahit mawala si BBM, wala tayong magagawa kundi ituloy ang mga yan. Kontrolin na lang, i-manage na lang. After mo ulit-ulitin yung China, pupunta ka sa Australia, ina parang si Zelensky, mas malala pa. Oo, grabe. Parang nagkakaroon na raw ng ng internal conflict sa Ukraine eh. Kasi marami na rin na they do not have confidence on Zelensky anymore. Ganon. So, medyo may internal conflict daw sa Ukraine na din. Nagbabantay ako ng tindahan kaya tambay here, sabi ni Jicho. Sana marami pong bumili sa iyong tindahan at kumita ka ng maraming pera ngayong gabi. Pag nag-people power, una akong haharapin si Pagong at Jojombag. Tapos may napanood mo yung sa balita, tinanong yung parang mga US authorities dito sa atin na kung pwede bang yung ano bang tawag dito? Yung mutual defense treaty. Kung pwede bang ma-invoke yun sa nangyayari ngayon sa China. Alam mo yung mga Amerikanong mga opisyales, alam mo, kurung, hindi makasagot. So, parang ano pa ba? Ano pa bang, hindi ba obvious naman na hindi naman talaga, tinanong kasi sila kung may invoke ba daw yun, considering na easy lang yung pinaglalabanan dun sa yung gusto dun. So, hindi sila makasagot. Nang diretso. Pagkatapos yung mga tangang BBM supporter dito sa TikTok na sobrang mga Amerikano na feel nila na tutulungan tayo ng mga Amerikano. O sa inyo, mga putang ina nyo, nakakapanggigil kayo. Irita talaga ako dun, Mi. Yung parang, ano naman itong mga tangang to? Diyos me, mga nakapag-aral naman kayo. Ba't kayo ganyan? Diyos, yung feel nila, yung akala nila tutulungan talaga tayo pagka nagkagulo. Diyos me. Hindi nila alam. Gusto talaga nilang magkagulo. Hindi dahil makatulungan tayo. Kundi, patapon na ba yung mga buhay nyo? Sa tapang nyo, uwinig kayo makipaggera? correct. Parang sa inyo, ang solusyon yan is gera lang? Yun na ba yung... Hindi nyo pwedeng sabihin, walang ibang solusyon. Kasi bakit nung time ni Duterte, napatahimik yung China? Kahit paano, alam natin meron pa rin dyan, pero swabe, di ba? Hindi ganito ngayon na parang nagbabanggaan, nag-uurutan, naghahabulan sa ayunin. What Duterte showed us was something can be done. There is a better direction than being at the beck and call of the Americans. Yun yung daan na pinakita sa atin ni Duterte. Ganon. Ngayon, ito mga putang inang tatanga-tanga na to. Hindi, mga China kayo. Ewan ko sa'yo, tang-ina nyo. Diyos ko, naging Pilipino pa kayo. Pakantot na lang kayo sa mga Amerikano habang buhay. Diyos ko. Sa kami nagugulat ako kasi, patapon ba yung buhay nyo na okay sa inyo magkagera? Alam nyo ba yung gera? Pag nagkagera talagang mas masahol pa to sa pandemic. So, willing kayo talaga magkaroon ng gera? Ang tatapang ninyo? Nang sa inyo nakikita yung paraan nang inaapi tayo, dapat makipaggera tayo. Doon tayo dinadala ni BBM. Totoo. Sabi ko nga, ako wala akong pera, no? Na wala akong ganong kalaking pera para i-uproot ang buong pamilya ko at dalhin sa ibang bansa. So, if war is going to break here in the Philippines, that's basically BBM killing me and my entire family. Hindi ko siya mapapatawad dyan. Ganun lang kasimple. Ayun. Anyway, Obet Merch, sige, ang tawag dito, bibigyan kita 5 minutes ha, mag-e-end live na ako kasi 2:00 na. Ayan. Hello, Obet Merch. Oo nga, ito nga Miss Joey, nakakabuisit lang dyan. Kasi 'di ba, puro hardline sila sa China dito sa WPS na malinaw naman na disputed talaga yung area na yan. Pero pagdating dito sa Benham Rice na mayroong 'di ba, mayroong mga research ship ng China na pumunta doon, hindi naman nila Hindi naman nila kinan yun. Na malinaw yan, nasa atin yan. Ang ginawa nila, nagkakawa lang. Wala rin silang claim doon kasi Pwede natin yun, kanyunin ng tubig eh. correct. Di ba?
Pero Ano dito po, sa WPS, pinagpipilitan nila. tayo ay capable na to do that, di ba? Oh, kasi kabila, Mm. kabila ng ano yun eh. Kabila ng Sa Luzon yun. kabilang side, yun eh, nagngangaw-ngaw lang sila. Puro langaw-ngaw. Tapos, dito naman sa ano, sobrang hardline sila dito sa WPS na, pero pagdating naman sa pagkinanyo naman tayo, mayroon namang standing order na wag nating patulan. 'Di ba? Ginagawa lang gago yung mga ano, Actually, yung mga men in uniform natin na nandyan. matapang na okay lang sa akin mamatay para sa ano kung paglalaban mo naman ng bayan, ganyan. Bibilib ako sa inyo kung dapat lahat ng kaaway natin sa territorial dispute, aawayin nyo. Awayin nyo yung Indonesia, Malaysia, Vietnam, 'di ba? Awayin nyo lahat. Kasi lahat tayo, meron tayong similar issues na katulad ng China dun sa mga bansang yun. 'Di ba? Dapat ganun. Dapat kung willing kayong mamatay para dyan sa pinaglalabang mga batuhan dyan sa economic zone natin, exclusive economic zone, awayin nyo lahat. Para bibilib talaga ako sa inyo. Pero kung gusto nyo lang makipag-away kay China, dahil busit kayo kay China for some reason, itang ina ninyo, 'di ba? Ayun. Anyway, ang tawag dito, Obet, meron ka pang gustong sabihin? Kasi mag-end live na ako talaga. Kasi mag-meeting na Sige, okay lang, Miss Joey. Next time na lang. Medyo na late na lang yung akyat ko. Sige, next time na lang po. Salamat. Aga, kanina ka pa nakatambay eh. Mamamatay para sa Hindi, may ginagawa kasi ako. May ginagawa kasi ako, kaya sa chat lang ako. Okay, salamat. Next time na lang. Sige din. Next time. Sige. Mami Laika, meron ka pang gustong sabihin? Wala lang, yun lang. Huwag kayo matatapang. Takot nga kayo sa mga asawa ninyo. O kaya takot kayo magpatuloy, tapos ang tatapang nyo. Walang ganyan. Takot nga kayong mahuli ng asawa ninyo, di ba? Pagkatapos makikipaglabang pa kayo para sa bansa, laban sa China. Tigil-tigilan nyo kami. Ayan. Ay, mag-end na. Oo, mag-end na. Kaya siguro panay korap para may pang mag-ganito hayawa, sabi ni Wendy. Ayun nga eh. Tayo iiwanan dito, mga putang ina nito. Basta may pala ako, sa paparating na 2025, lahat ng i-endorse ni Jake Cyrus, huwag natin iboto. Correct. Lahat ng i-endorse ni Nefertiti, Jusme, ay wag iboboto. Ang kapal na mukha nito ni Sandro, no? Na parang, wow talaga, ikaw talaga magsasabi niyan? Sino ka? Ano na napatunayan mo bilang politiko? Diba? Parang kakaibang kapal ng mukha nito ni Sandro. Diyos me. Diyan magkakasubukan talaga. At pag halimbawang hindi pinalad yung mga kapanalig ng nila Jake Cyrus, diyan natin mapuprove na nanalo lang kayong mga Marcos dahil ginamit yung Duterte. Correct. So, kailangan paghandaan na talaga natin yung 2025. Ayan. Oho siya, Mami Laika, mag-end live na ako. Okay, good night. Okay, bye everyone.